Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong ghost project ang mahigit 400 proyekto kontra baha sa bansa ayon sa DPWH. Panimulang bilang pa lang yan at posibleng madagdagan pa. Sinabit na ang listahan ng mga ghost projects sa Independent Commission for Infrastructure. Pagtiyak ng komisyon, wala silang sasantuin at hindi isisikreto ang mga inspeksyon. Nakatutok si Joseph Morong. Mga ghost sa substandard projects sa Bulacan at Oriental Mindoro ang pinakanabubusisi sa mga pagdinig sa Senado, Kamara at kaya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ayon sa DPWH, may 421 ghost o guni-guning flood control project pa ang nakumpirma rin nila. Inisyal na bilang pa lamang yan mula sa 8,000 proyektong sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo hanggang nitong October 6. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Hindi pa binanggit kung magkano ang halaga ng mga ghost project. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? So malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Ang misyong mag-inspeksyon nakaatang kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin. Napakalaki at napakahirap because si Jar Magalong ang pinapalitan natin, but kakayanin natin ito. Sa dami na mahigit 400 na mga ghost project, kung may mapupuntahan silang isang proyekto kada araw, ay lalagpas pa rin sila ng isang taon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-inspect doon at magpabalidate. Mas madali ring patunayan kung wala talagang proyektong makikita. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga. Wala hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Pero kailangan pa rin ng tulong lalo't posibleng sangkot ang mga taga-DPWH mismo. Kaya nga ang naging strategy ni Yusek Bisnar is to really tap the AFP and the PNP. But of course, DPWH needs to also get involved. Kaya lang of course, there are trust issues in DPWH. We have to look for independent validators. Kinausap na ni Azurin ang AFP at PNP kaugnay nito. Tiniyak ni Azurin na walang sasantuhin o lugar na iiwasan ng inspeksyon at hindi rin isisikreto ang mga inspeksyon. Definitely hindi tayo papayag na lahat is iimbestigahan natin lahat. Hindi naman kasi nga si Secretary Vince naman is very open sa so ganoon din kami. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.